20 pesos na bigas ni President Bongbong Marcos. Binabatikos pa rin ng mga DDS. Kitty Duterte. Pinasaringan ang kanyang half-sister na si Sara Duterte. At mga DDS vloggers. Nangungulekta nga ba ng cyber libel cases? Magandang araw po sa inyong lahat and welcome back to my channel. Umpisan nga po natin itong kwentuhan natin dito sa 20 pesos na bigas ni President Bongbong Marcos na nung una ay nasa select areas pa lang or provinces pero ngayon unti-unti na pong dumadami ang mga lugar na nagbebenta ng 20 pesos na bigas. At ngayon po umabot na yan sa Bacoor City, Cavite. Ayon po dito sa Philippine Star, President Ferdinand Bongbong Marcos Jr. leads the launch of the 20 pesos per kilo rice initiative under the program dubbed Benting Bigas Meron Na at the Zapote Public Market in Bacoor City, Cavite on Wednesday. Through the Kadiwa ng Pangulo outlets, the 20 pesos per kilo rice will be available to priority sectors including senior citizens, persons with disabilities, solo parents, and beneficiaries of the Pantawid Pamilyang Pilipino Program or yung pong 4Ps regardless of their place of residence. So ibig sabihin kahit hindi kayo taga Bacoor, Cavite, pwede kayong pumunta ron para bumili ng 20 pesos na bigas. Pero alam nyo, kahit na ginagawa na ng ating presidente ang lahat para sa ikabubuti natin mga mamamayan, may mga tao talaga na hahanap ng butas or gagawa ng kwento para lang sirain ang ginagawa ng ating presidente. Mantakin nyo, may mga magko-comment pa na 20 pesos nga, hindi naman makain. Yan po ang epekto ng ipinakalat na fake news ni Sara Duterte nung sinabi niya na yung 20 pesos daw ay hindi pang tao o hindi pang hayop. O de siyempre, itong mga DDS trolls gagamitin yung sinabi ni Sara Duterte. Yun nga daw 20 pesos na bigas ay hindi daw makain. Samantalang ang dami nang nagpapatunay na okay po yung bigas na yon. Siyempre, DDS yan eh. Natural, ang ipapakalat nila ay kung ano ang pinapakalat ng amo nila. At sa panahon ngayon, makabili ka ng 20 pesos na bigas. Isang pangarap na natupad ng ating presidente. Tandaan nyo nung panahon ni former president, yung bigas natin umabot sa halos 80 pesos kada kilo. At di ba nangako din si Digong na pabababain niya hanggang 15 pesos ang bigas? Nangyari ba? Hindi. So kayo mga DDS, kung ayaw nyong bumili ng 20 pesos na bigas, di bumili kayo ng mamahalin. May pera naman kayo di ba? Meron pa akong nabasang isang comment. Ang sabi niya, magbebenta nga sila ng 20 pesos na bigas. Pahihirapan ka naman nila, papipilahin ka pa. O hindi ba parang pinagod lang kayo ng gobyerno? Kita nyo ang mga isip na mga to? Malamang yung mga yan, mga DDS dahil sila ang tagapakalat ng fake news. Hindi ba tayo mga Pilipino, nasanay na tayo ngayon ng pumipila kahit na saan? Sa pagsakay ng bus, ng jeep, ng LRT, kahit na nga manonood tayo ng sine, tayo po ay natuto ng pumila. Tapos ito, sasabihin mo, pinahihirapan pa yung mga mamimili at bakit kailangan pang pumila? Anong gusto mong gawin? I-door to door yung bigas ninyo? Halata na kayo ay naninira lang. Pero sad to say, kayo-kayo na lang ang magpapaniwala sa mga paninira ninyo. Kung si Sara Duterte nga hindi na pinaniniwalaan sa kanyang mga paninira sa gobyerno kayo pa kaya mga alipores? Sabi naman ng isa, bumaba nga ng 20 pesos ang bigas, pinahirapan naman daw ang mga magsasaka. Malulugi naman daw sila. Naku, itandaan nyo po, itong 20 pesos na bigas, ang pagkakaintindi ko correct me if I'm wrong, may subsidy po yan ng gobyerno. Na parang narinig ko pa, na kahit na tumaas ang pagbili ng gobyerno sa mga bigas na yan, 20 pesos pa rin nila ibebenta yan. At sinabi pa ng ating Pangulo, yung 20 pesos na bigas na yan, hanggang 2028 na yan. At saka, nakikita naman natin ang ginagawa ng ating gobyerno para sa ating magsasaka. At teka muna, lahat ba ng bigas natin sa merkado ay 20 pesos lang? Hindi ba maraming klase ng bigas? Saan nanggagaling yung mga bigas na yon? Yung mga 30, 35, 40, 45, hindi ba sa mga magsasaka rin? Sana kung lahat ng bigas, 100% na production ng ating mga farmers
ay binibenta ng 20 pesos ng ating gobyerno. Kung ayaw niyong bumili ng 20 pesos na bigas, meron naman tayong ibang variety ng bigas na medyo pricey ng konti. Kung gusto niyo 35 or 45 or 60, nasa sa inyo na yan. Pero para lang makapambatikos kayo, kahit na wala na kayo sa katwiran, ipupush niyo pa rin yan. Kanino ba kayo nagmana? Di kay Sara Duterte. Kuda ng kuda, araw-araw na lang kuda ng kuda. Dahil di ba, sa kanya naman ang galing yung panlalait sa 20 pesos na bigas. Pero hayaan na po natin yan. Ang importante, marami pong makikinabang diyan sa murang bigas na yan. O hindi kaya kayo nagkakaganyan. Panayang batikos ninyo kunwari dahil napahiya kayo at isama nyo na rin si Sara Duterte, napahiya kayo dahil natupad yung pangarap ni President Bongbong Marcos na makapagbenta ng 20 pesos na bigas. Sunod po natin, yung mga nagtatanong kung bakit si Sara Duterte lang daw ang iniimbestigahan diyan sa confidential funds. Bakit daw ang presidente ay hindi? Napakalaki ng confidential funds ni President Bongbong Marcos. Alam ko, pati si Sara Duterte ay kumwestiyon dyan. Dapat kapag siya ay iimbestigahan sa confi funds, dapat lahat ng nasa gobyerno kasama na si President Bongbong Marcos ay imbestigahan, silipin ang kanilang confidential funds. Ang presidente nga naman, ang laki ng confidential funds. Bakit hindi iniimbestigahan? Malamang, dahil walang makita ang COA at merong nasilip sa OVP. Kaya inimbestigahan. Sabi pa ng COA o ng Commission on Audit, COA clears Marcos admin. No misuse of intel and confidential funds found. Sabi pa sa Business Mirror, dated April 24, 2025, Marcos has not misused his billions of confidential funds. So tama po, ang laki ng confidential funds ni President Bongbong Marcos na umaabot ng billions. Pero ano ang sabi? Marcos has not misused his billions of confidential funds. Palace Press Officer Clara Castro made the remark in a press briefing in Malacanang when asked if the alleged misuse of Vice President Sara Duterte of her intelligence fund will lead to calls for Marcos to account for his use of the same kind of fund. Sabi ni Castro, the Office of the President did not receive a notice of disallowance. Na kung matatandaan natin, ang OVP ni Sara Duterte nakatanggap ng notice of disallowance. Para sa taong ito, the Department of Budget and Management said the OP received the biggest confidential and intelligence fund at 4.5 billion and yet wala pong na-misuse doon sa funds na yun. Ibig sabihin, talagang siya ay accounted for up to the last centavo. Hindi tulad nung iba dyan, 125 million pesos in 11 days. Hindi maipaliwanag. Okay, pinariringgan kaya ni Kitty Duterte ang kanyang half-sister na si Vice President Sara Duterte? Dahil kung matatandaan po natin a few days ago, sa rally ni Sara Duterte sa Australia, may binanggit si Sara na nung nagkahiwalay ang tatay at nanay niya, hindi na ulit nag-asawa si Digong. So ibig sabihin, si Hanilet Abansenya ay hindi po kasal kay Duterte. Kaya nga siya tinatawag na common law wife. At ang pagkakaalam po ng marami, isa na po ako dyan, na si Hanilet lang ang kanyang common law wife mula nung naghiwalay si Zimmerman at si Rodrigo Duterte. Lumabas at sinabi ni Sara na lahat ng babae ni former president ay mga girlfriend lang. Siyempre, kasama na doon si Hanilet Abansenya. So okay naman yun, kahit na may mga girlfriend na iba si Digong, at least ang kinukonsidera na common law wife ay si Hanilet Abansenya. Hindi naman pala ganun ang kaso. Dahil sa sinabi naman ng anak na lalaki ni Digong na si Pulong Duterte, na bukod kay Hanilet Abansenya, may 13 babae pa si Digong. At lahat ng yun ay hindi girlfriend ang tawag ni Duterte kung hindi common law wife. At yan po ay ayon kay Pulong.
So, ibig sabihin, isa si Hanilet plus yung 13 girlfriend na kinoconsider ni Digong na common law wife. So, 14 pala ang common law wife nitong si Duterte. Siyempre, masasaktan ang Kitty. Parang hindi na isinaalang-alang ni Sara at ni Pulong ang mararamdaman ng kanyang inang si Hanilet. So, may nabasa akong 2 post ni Kitty Duterte. Sabi nung isa, masisira lang yung kapayapaan ng isip mo kapag kukomprontahin mo pa sila Hayaan mo na lang, may karma naman. So kung ako ang magbibigay ng sarili kong interpretasyon dito, sinabi niya masisira lang yung kapayapaan ng isip niya kapag kukomprontahin mo pa sila Sino yung sila na kukomprontahin pa? Hindi nga kaya si Sara yon or si Pulong? Para hindi na lang daw masira yung kapayapaan ng isip niya? Hayaan mo na lang, may karma naman. Pero sandali, doon sa karmang sinasabi ni Kitty, damay-damay po kayong lahat yan. Kayong nasa DDS camp. Nakakulong na si Rodrigo Duterte. Nakakulong pa si Apollo Kibuloy. Nagkakagulo ang mga DDS. Ang mga vloggers nila, sila nagrarambulan, nag-aawayan, nagpapatutsadahan, nagpaparinigan sa social media. Malapit na ang impeachment trial ni Sara Duterte. Malapit na rin dumating ang warrant of arrest niya galing sa ICC. Si Harry Roque, putak pa rin ng putak sa the Netherlands. So, nakikita natin na ang Duterte ship is sinking. And they are sinking very fast. Sabi pa ng pangalawang post ni Kitty Duterte, isip bata lang yung naghahanap ng kakampi para manira ng iba. Teka muna, si Kitty Duterte naman kaya talaga ang nag-post nito. Dahil kahit na sino ang makabasa nito, isa lang ang iisipin na pinariringgan ni Kitty Duterte. Walang iba kundi si Sara. Dahil sino ba ang isip bata sa kanyang mga binibitawang salita? Sino ba ang nagpupunta sa ibang bansa para humanap ng kakampi sa pamamagitan ng pagrarally para lang manira ng iba? O hindi ba? Hindi lang si President Bongbong Marcos ang sinisira ni Sara Duterte, pati na ang mga Pilipino at ang Pilipinas. So, sino ba ang pinatatamaan dito? Wala naman ang ibang pumupunta ng ibang bansa para lang sirain ang Pilipinas. Maghahanap ka ng kakampi abroad para lang sirain ang bansa mo? So, para sa akin, at ito ay sarili ko lang opinyon, ang pinatututsadahan dito ni Kitty ay walang iba kundi si Sara Duterte. Lalo na nung nagbitaw sila ng statement na parang binastos ang kanyang inang si Hanilet Avancenia. Ibuko mo ba naman sa buong Pilipinas at sa buong mundo na hindi lang si Hanilet ang common law wife ni Duterte, kung hindi 14 sila. 14 common law wives. Kundi ka ba naman mag-alboroto Ang alam lang at tanggap ng mga Pilipino ay si Hanilet ang nag-iisang common law wife. Hindi pala. 14 pala silang lahat. So, maaalis nyo ba sa anak na maglabas ng sama ng loob sa social media? Kung sinasabi ni Kitty Duterte na hayaan mo na lang, may karma naman, huwag sanang kalimutan ni Kitty na kasama siya sa nangyayaring karma sa pamilya Duterte. At hindi lang po sila ang nakakarma. Isama na natin ang mga DDS vloggers dahil para silang nag-iipon ng mga cyber libel cases. Kung nabasa nyo yung post ni parang si Sas yata yan na parang humihingi siya ng tulong sa mga DDS kung pwedeng mag-ambag-ambag sila para sa kaso ni June Abines. Dahil ang alam ko si June Abines ay sinampahan ng kaso ni General Torre ng cyber libel. Na wala tayong kaalam-alam na may mga DDS vloggers na bukod pa kay June Abines na sinampahan ng cyber libel. Meron na naman pong bago. Sabi po kasi dito sa balita, Hontiveros files cyber libel complaint versus Crisette Chu, Sasot, Banatbay, and 9 others. Yan po ay tungkol sa pagpapakalat ng false information tungkol dito sa Maurilio ba to? Na nagsasabi na binayaran daw siya ni Risa Hontiveros para mag-testify laban kay Apollo Kibuloy. Nabasa ko to sa post ni Thea Tan. Nangongolekta ba ng cyber libel cases ang mga DDS?
nag-file si Senator Risa Hontiveros ng cyber libel complaint laban sa 12 individual over false bribery claims. Ang mga targeted vloggers sa complaint ni Risa Hontiveros kasama sila Jay Sonsa, Crisette Laureta Chu, Sas Rogando Sasot, Trixie Cruz Angeles, Banat Bay, and others. Mga sikat na vloggers ng DDS ito eh. Nag-ugat po kasi ito nung sinabi ni Michael Morillo na binayaran siya ni Hontiveros ng 1 milyon to testify versus Kibuloy, Duterte, and Sara Duterte. Ay, hindi lang pala laban kay Kibuloy, no? Kasama pa pala si Digong at si Sara Duterte. 1 milyon ang binayad ni Risa Hontiveros kay Michael Morillo na dininay ni Hontiveros. At ipinakita pa ni Hontiveros that Morillo volunteered as a witness. Humingi ng pera si Morillo pero sinabi ni Risa na hindi sila nagbibigay ng pera. Siyempre nga naman, to avoid bribery suspicions, Morillo later admitted KOJC contacts were convincing him to recant. Sabi pa ni Risa Hontiveros, maraming pangalan pa daw ang madadagdag sa kanyang complaint. So yan ang maganda sa ginawa ni Risa. Daanin sa legal na proseso para magkaalaman sino pa talaga ang nagsasabi ng totoo. Si Hontiveros ba o si Morillo? At kapag napatunayan na nagsisinungaling si Morillo, damay ito mga DDS vloggers na to. It is about time. Sumusobra na po ang karamihan sa mga DDS vloggers na tulad ng kanilang among si Sara Duterte, sila din ay untouchable. Kayo po, ano ang masasabi nyo sa mga balita natin for today? Comment lang po down below and I will see you in my next video. Diyos ti Agnina.